Go. Mga kasayan, Easy Ride 125, Motor Star. Meron lang tayong sasautin na nag-comment sa atin. Basahin mo, shoutout mo na rin. Shout out kay Lawrence Midtagal. Thank you, Idol, sa isa pa. May isa pa po akong tanong. Sira na po kasi Kickstarter ko. Ano po pwede ipalit sa Kickstarter? Set kasama na po mga gear. Wala kasi ako makita na pang Motorstar Easy Ride 125 na crankset. God bless po. Ito siya kasayan, ito sinasabi niya kasayan na, na nasira na sa kanya, yung set ng kanyang Kickstarter. Pero kasayan, kung wala kang makitang ganito, wala kang makitang set, ito yung may advice ko sa'yo na gawin mo sa motor mo. Ito kasayan yung una mong gagawin. May video tayo dyan kung paano magpalit ng original regulator rectifier. Ito siya kasayan ha. Mas maganda kung ganito mismong regulator rectifier ang mailalagay mo sa yung Easy Ride 125 para mas malakas yung kanyang charging. Sa bawat paghinto mo ng motor, automatic puno ang inyong battery. Hindi mo na kailangan mag-kick. Automatic yan, one click start yan. Dahil laging puno yung ating battery, kada hinto natin pag ito yung ating charger. Original Liwa regulator rectifier na yung ganito ha. Tapos kasi meron pang isa. Bali ang ginawa ko kasi dito, pag mag-i-start tayo, dati dapat mag-a-apply ka pa ng brake. Siyempre kumukonsumo rin siya sa battery. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung ano niyan, yung brake sa preno, diretso na. Yan ang gagawin mo, pwede mo siyang di-alisin. May video rin tayo niyan. Pwede mong gamitin pa rin to, pero mas mabuti na magpalit ka nito. LED super bright, napakababa ng konsumo. Pero tutok mo sa may likuran natin. Kasi pag mag-i-start tayo, pipiga pa tayo. Kada i-start natin, piga pa tayo. Kukonsumo rin tayo sa battery. Ngayon, stock valve yun, mas malakas sa battery. Kaya ang gagawin mo sa stock valve, ito yung stock valve, ang ipapalit mo ito. Ito, super bright LED tail light. Pansinin mo, napakababa ng konsumo. Kaya walang kalobat-lobat kahit matagal kang nakababad habang nag-i-start. Kasi pag piga mo ng preno, gagana yung ating ano. Yan siya kasaya, nagagana yung ano natin ha. Pagka hindi mo aalisin to, ito lang, palit ka lang nito. Ito yung stock, palitan mo lang nito para matipid sa ano. Yan siya kasaya, wala nang ano to ha, dito sa kabila. Wala nang kickstart yan, tinanggal na natin. Kaya kasaya, wala na siyang kickstart. Ito na yun, nakatanggal na. Kasi ang naging sakit nito, ito nabilang natin itong Easy Ride na to eh. Ang naging sakit nito kasi ito, winelding nila dito. Ayan, winelding dito. Kasi pagka nagkikik, siguro nag-i-slide, kaya ang ginawa, winelding eh. No? Kaya yung tinanggal ko, gin-grinder ko siya. Ito, mas magandang ganito lang yung gawin mo sa kanya. Palit ka lang ng Liwa regulator rectifier at saka ng taillight. Para pag nag-start ka, laging puno yung battery, mas madali ka mag-start. Hindi na kagatulad ng ano, kasi marami ng motor na yung katagaya ng click. Wala namang yung kick. Wala namang kick yan. Kaya ganun din ang ginawa natin. Kaya kahit walang kick, walang problema, basta maging condition lang yung charging system ha. Basta condition ng charging system nyo, condition lang ang charging nyo, laging puno yung battery, hindi kayo mahihirapan mag-start. Kahit hindi mo na kabitan ng kick. Saka mas maganda pa pagka wala ka ng kick para mas ano pa siya,
Kasi mahirap din naman mag-kick dahil kailangan mo pa siyang i-center stand bago siya i-kick. Ito yung site nyo kasaya, no? Ito, buo pa to. Ito lang yon yung naging problema, winelding lang dito. Ito sana ay nakakuha ka ng konting idea na pwede mong gawin. Kung malapit ka lang sa ano to, pwede lang, kung gusto mo talaga mag-kick, bibigay ko na lang sa itong ano na to. Itong parts na to kasi hindi ko na rin naman gagamitin. Parang ganito lang yan, no? Ginawa natin sa budget, tapos na tayo mag-video doon. Ayun, nagja-junction na natin. Ito naman, susunod natin, no? I-scale ito natin yung ano, yung MP100 na Rossi. Ano natin yan, pag i-build in natin yan, tingnan natin kung anong kakalabasan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.